Dabarkads, MTRCB, abay naglabas ng statement na tila meron pong pagkapanalo, and maraming salamat po. Matapos nang pumatok ang issue patungkol sa Pepsi Paloma movie na kung saan ito po ay dinirect ni Direk Daryl Yap, the controversial director ng kanyang henerasyon, kung saan lumabas ang pangalan ni Bossing Vic Soto dito po sa unang teaser na inilabas ni Daryl Yap. Kasabay nito ay hindi na po nagpatumpik-tumpik si Bossing para po magpasampa ng patong-patong na kaso dito po kay Mr. Daryl Yap. So dahil po dito talagang naging controversial at naging talk of the town po ito pong nasabing issue na ito dahil 40 years na po ang nakakaraan pagkatapos pong mamatay or pumanaw itong si Miss Pepsi Paloma na still yung kanyang case is hindi pa rin po malinaw ang tunay na dahilan kung bakit po ginawa ni Pepsi Paloma yun sa kanyang sarili. So dahil dito maraming spekulasyon ng mga naglalabasan at isa sa mga nadadrag at talaga namang nakakalagkad ang pangalan ng TVJ sa kaso ni Pepsi Paloma. So kamakailan lamang ay binigyan po or pinag-utos ng korte na huwag maglabas ng any information ang magkabilang panig patungkol po sa kaso na pinaglalaban itong si Bossing Vic Soto against Director Daryl Yap. So, ngayong araw nga ay naglabas po ng statement ng MTRCB kung saan sinabi po nito na ang material ni Pepsi Paloma movie is not yet under review. Material submitted is incomplete, sabi niya. Body as per proof, there's no pending case related to that movie. Sabi niya, the Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB, addressed a false claim and clarified that Daryl Yap, Pepsi Paloma film is not under review at the moment due to incomplete requirements. So which means, may mga pinasa silang mga material dito po sa MTRCB, pero hindi pa po kompleto yung kanila pong requirements. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa po sinisimulan ang pagre-review ng nasabing movie. Contrary to a false claim, the MTRCB hereby served notice that the Pepsi Paloma movie is currently not under review due to incomplete requirements. The regulatory board stated in a release last January 29 through Attorney Paulino Cases Jr., Vice Chairperson and Chairperson of the Hearing and Adjudication Committee. In case be noted that Yap earlier said that his upcoming film whose teaser became a root of a legal tussle involving the director and actor host Vic Soto would be submitted to the MTRCB for review. So, naglabas din po ng ilang mga paalala ang MTRCB patungkol sa mga kumakalat na balita. Kasabay nga nito, naglabas din po ng kanya pong hinaing or ng kanya pong statement si Mr. Daryl Yap kung saan sinasabi nito na ang tanong po sa kanya doon po sa kanyang interview, ididiin mo ba ang TVJ kung ano lang ang nangyari, kung ano ang published at with evidentiary support, yun lang ay papakita sa pelikula. Hindi tungkol sa TVJ ang pelikula, tungkol kay Pepsi. Number 2, rapist, diba inurong ni Pepsi ang kaso? Ako, ang prod ko ba ang magsasabi na ang title ay TVJ? Kayo lang yan. Hindi tungkol sa TVJ ang pelikula, tungkol kay Pepsi. Lalabas po ba sa karakter ng TVJ sa pelikula? Oo, pero hindi tungkol sa TVJ ang pelikula, tungkol kay Pepsi. Maraming salamat. So, ayan po ang ilan sa mga pinagdiinan ni Mr. Daryl Yap patungkol sa kanyang mga statement na ang movie na kanyang ay palalabas ay hindi pa tungkol sa TVJ, kundi sa tunay na buhay ni Miss Pepsi Paloma. At base po sa kanyang investigasyon, ang lahat ng mga impormasyon na kanyang nakuha ay base po sa impormasyong ibinigay ng kapamilya mismo ni Pepsi Paloma at ng ilang mga taong nakasama nito. Kaya naman, sinasabi ng ilan na tila baga naguhugas kamay di umano itong si Mr. Daryl Yap doon po sa kanyang movie, sinasabi po niya. But as of this moment, incidentally, Soto in an uncle of Deorela Lala Soto, appointed chairman of the MTRCB, the Facebook post on Tuesday, January 28, Yap claimed that the movie is now being reviewed by MTRCB. So parang sinasabi po dito ni Mr. Daryl Yap, parang pinalalabas na nagsisinungaling ang MTRCB nang sinabi nito na ang kanyang movie is not yet under review. Ibig sabihin, hindi pa po siya nare-review, pero ang pinalalabas ni Daryl Yap, director, na ito is under review na siya. To the set record straight, the MTRCB registration unit could not accept the material submitted by the representative of Pinoyflix because the Legal Affairs Division required the distributor to provide 3 specific requirements such as certificate or clearance of no pending criminal, civil or administrative case from the Regional Trial Court, the Department of Justice, and the Office of City Prosecutor, the MTRCB stated. And as part of the standard review process, the MTRCB Legal Affairs Division has formally communicated with the film distributor Pinoyflix Films and Entertainment Production with regards to the missing requirements. It further noted this is to ensure that there will be no violation of presidential decree
So parang sinasabi po dito sa statement ng MTRCB na kailangan magpakita mo muna ng clearance itong si Direk Daryl Yap para po talagang tuloy-tuloy po yung maging review na gagawin ng MTRCB. So ganun po yung kanilang hinihingi, ano. No violation of Presidential Decree 1986 and its implementing rules and regulation. Paano naman po mangyayari yun kung may pending case pa po sila na hanggang sa ngayon talagang nag-undergo, diba? MTRCB then underscore that each film undergoes rigorous and meticulous review process to evaluate every details against the standards set by Presidential Decree 1986, that the MTRCB will not tolerate any misinformation or false narrative that seek to discredit the agency and undermine its mandate to protect the public interest. It added, any attempt to deliberately mislead the public will be dealt with in accordance with the law. So, yun po yung kanyang pinagbasihan. Also, Bossing Bukbik Soto filed earlier this month a petition for the writ of habeas data as well as 19 counts of cyber libel against Yap. The Muntinlupa Regional Trial Court RTC Branch 205 partially granted Big's petition for the issuance of the writ of habeas data, which has ordered Yap to take down the teaser of his film wherein Big's name was mentioned as an alleged rapist of the late sexy star. Nonetheless, the court allowed Yap to proceed with the production and eventual release of the film. Soto's cyber libel complaint remained pending before the Prosecutor Office of Muntinlupa. So, natapos na ang mahaba pong pagre-review at pagka-proseso ng kaso ay inuutos po ng korte na tanggalin, no, yung mga videos na kung saan binanggit ang pangalan nitong si si Bossing Dick Soto. So, pero hindi po yun ang katapusan ng lahat kasi parang hanggang sa ngayon ay pinaglalaban pa rin po ni Bossing Dick nang kinaladkad nga nitong si Mr. Daryl Yap ang kanyang pangalan dahil talaga namang pati ang kanyang pamilya ay nalagay sa hindi kagandahan na sitwasyon. So, kaya naman talaga medyo mahaba-haba pa po ang pag-aantay, no? And parang sa tingin ko po is medyo matatagalan o baka naman na-cancel na ang movie ng Pepsi Paloma case. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!